Lumapit na naman, ang mga krusado ay nagdiriwang. Ang mga parol sa tahanan, kay siyang pagmasdan kahit saan. Ang kasiyahan ay lagana, ang pag-ibig ay nararamdaman. Pagbibigayan at pagpapatawad, ihandog sa Ama, Monsenyor Maglibang. Katotohanan ay ating pausbungin sa buong mundo. Tunay na Pasko, Setyembre 25, sa isang iglap, katotohanan ay lumagana. Paskong krusado, Paskong totoo, ipalaghan sa buong mundo. Paskong krusado, Paskong totoo, pagpapalat biyaya ating makakamtan. Sa pagsapit ng dilim, ang lahat ay magniningning. Sa muting tugtugin na pangkaroling o kay sarap tingin, katotohanan ay ating hausbungin sa buong mundo. Tunay na Pasko, Setyembre 25, sa isang iglap, katotohanan ay lumagana. Paskong krusado, Paskong totoo, ipalaghan sa buong mundo. Paskong krusado, Paskong totoo, pagpapalat biyaya ating makakamtan. 13 araw na lamang at Pasko na. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ang mga hayop at mainit-init ng panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pag-uusapan, 4 AD ang birth year ni Kristo, ang taon kung kailan namatay si King Herod. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Kahit hindi December 25 po ang birthday ni Jesus, ating gulitain ang kanyang kadakilaan sa ating puso at sa ating mga pamilya. Ito po si Kuya Kim nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay ay weather lang. Ako, hindi siya ipinanganak ng December 25. Malaking kasinungalingan yon. Kasi nung ipanganak si Kristo, hindi naman winter eh. Pagka December na, winter na yun eh. Paano ipapanganak si Kristo ng winter? Nung ipanganak siya dun sa lugar sa Bethlehem, merong mga pastor ng tupa nasa bukid. Pinapakain, pinaglalama yung kanilang mga tupa sa gabi. Hindi mangyayari yan sa December eh. Basahin natin yung 2:7 ng Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Kung saan pinanganak si Kristo, meron ikang mga pastor ng tupa doon sa parang pinagpupuyatan sa gabi yung kanilang kawan. Hindi pwedeng mangyari yan ng December. Kasi doon sa Bethlehem ng Judea, November pa lang may yelo na ron eh. Hindi pwede na yung pagkapanganak kay Kristo nangyari ng December. Dahil kung December yon, wala namang mga pastor ng tupa na ilalabas yung kanilang mga tupa para kumain ng yelo. Dahil puro yelo na yung terrain ng Bethlehem pag December.
Kaya hindi December 25. Ngayon, kailan ba talaga pinanganak? Wala kasing eksaktong petsa sa Biblia, kapatid eh. Ayoko naman dagdagan yung Biblia, walang eksaktong petsa sa Biblia. Pero kung kukunin mo sa isang biblical analysis, probably si Kristo pinanganak, it may be the last week of September, between the last week of September and the first week of October. Kung kukunin mo yung panuntunan ng Biblia, na nung panahong ipanganak siya, nauna sa kanya ng 6 na buwan si Juan Bautista, dahil matanda ng 6 na buwan si Juan Bautista, at si Juan Bautista naman nung ipaglihi ay doon sa panahon ni Abias, sa pulutong ni Abias na kinabibilangan ni Zacarias na tatay ni Juan Bautista. Kung kukunin mo ang suma niyan sa Biblia, papatak pinanganak si Kristo 15 months after nung makakita ng vision si Zacarias, lalabas yun ay early October o late September. Kung titignan natin ng mabuting, kung kukwentahin natin. Pero hindi yan December. 5th? Is it possible the Roman Church accidentally adopted the correct date for Jesus' birth? Well, a careful Bible study shows that the middle of winter was absolutely not the time Christ was born. There are two big reasons why Christmas, or December 25th, can't be the time of Christ's birth. Let's look at the first one. We know from the gospel accounts that the shepherds were in the fields watching their flocks at the time of the birth of Jesus. Luke's account of the birth of Jesus, found in chapter 2 of the Gospel of Luke, tells us a great deal of the details of many of the facts surrounding that birth. And here's what it says: that she brought forth her firstborn son, speaking of Christ's mother, Mary, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them at the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Listen to what Adam Clarke's commentary mentions about the significance of what we've just read here from Luke's account. It says, shepherds were not in the fields during December. According to a book entitled The Celebrations, the Complete Book of American Holidays, Luke's account suggests that Jesus may have been born in summer or early fall. Since December is cold and rainy in Judea, it is likely the shepherds would have sought shelter for their flocks at night. Now, what do we have here? We have a recording, a historical fact about shepherds and the flocks in the cold, wet winter. They just weren't there in the fields. The conditions were not appropriate for that to be taking place. Now let's look at what another source says. The Interpreter's one-volume commentary says this passage argues, quote, against the birth of Christ occurring on December 25th, since the weather would not have permitted shepherds watching over their flocks in the fields at night. So the first reason we know that he wasn't born in December was that there were shepherds in the fields tending their flocks, something that wouldn't have been happening in the cold Judean winter.